Naging maayos talaga yung dating ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo dito po sa Philippine Arena ngayon nang hindi masyadong nakakagambala sa mga kapwa po natin na motorista na hindi po naman dito magtutungo sa Ciudad de Victoria. Gaano ba kalaki itong Philippine Arena? Ano ba mga kakaiba dito kumpara sa ibang panig o kaya dito sa Pilipinas? Panoorin po natin ito. Sa malawak na lupaing ito sa Bukawi, Bulacan, nabigyang katuparang maitayo ang sinasabing world's largest domed arena, ang Philippine Arena. Bahagi ito ng Ciudad de Victoria na tinatayang nasa 130 hektarya. August 17, 2011 nang umpisahan ang istruktura at naitayo ito noong Mayo 30, 2014. Supersized din ang haba ng arena sa sukat na 243 meters. Nasa 193 meters naman ang lawak nito, habang ang building area naman ay nasa 36,000 square meters. At kung floor area ang pag-uusapan, nakakalula ang sukat nito na nasa 99,000 square meters. Kasyang-kasya ang tatlong Araneta Coliseum kumbaga, kaya isipin nyo na lang kung gaano karaming tao ang pwedeng pumasok dito. Kaya nito maglaman ng hindi bababa sa 55,000 na mga manonood. Ang Philippine Arena ay may 4 na level. Sa level 1, narito ang parking area, opisina at stage. Sa level 2, ang main entrance mula sa Great Stairs at lower bowl seats. Sa level 3, makikita ang VIP rooms. At sa level 4, ang concourse o yung general patronage area. Ang pagkakatayo ng Philippine Arena ay karangalan hindi lang para sa bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi pati na rin ng sambayanan, at isa lamang daw ito sa katuparan ng pangako ng Panginoon Diyos. Na pagka tayo masunurin sa mga aral niya, sa mga utos niya, siya naman handang pagpalain yung mga masunurin sa kanya. Hindi dito magwawakas, marami pang ipakikita ang Panginoong Diyos ng mga biyaya, mga pagpapala niya. At ngayong araw na ito, opisyal na bubuksan ng Philippine Arena kaugnay sa pagdiriwang ng 100th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Nandito po ako ngayon sa loob ng Philippine Arena para, ito pala ang feel na nandoon ka dito sa pinakamalaking domed arena sa buong mundo. Ang totoo nun, hindi pa ho masyadong punong-puno ang arena sa mga oras na ito, bagamat napakarami na rin pong tao. Pero malulula ka eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, para kang isang langgam lamang sa kapag ka nandito ka sa loob o kahit na nandun ka sa labas ng istrukturang ito. Pero para po ipaliwanag po sa atin kung ano ba mga katangian at kaibahan pa nito pong arena na ito, katabi ko po yung pinaka-project coordinator, yung pong in-house engineer dito pong Philippine Arena, si Engineer Bessie Fetalvero. Engineer Bessie, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Opo, huwag mo kayong kakabahan ha, kasi mas malaki naman kayo sa akin. Opo, para lang maging. Una-una po, gusto ko kayo po ba Iglesia ni Cristo din? Member ho ba kayo ng INC? Opo, kababautismo ko lang po last week po. Last week? Opo. Bagong-bago, ano? So, anong pong ginagawa ito sa loob ng nakalipas na 2 taon? Hindi pa ho kayo wala miyembro ng Iglesia? Opo. Okay, ngayon po, gusto ko malaman, mula po nung groundbreaking nito hanggang sa finishing, mga gaano karaming tao po ang gumawa po nito? Siguro po nasa more or less po ay 30,000 po na 30,000 na mga tao. Meron po kaming binabasang mga materialis dito. Ang sabi ang construction cost umabot ng $213 million o mahigit 9 billion pesos. Ganun pala kalaki ang gasto dito. Meron pa bang nadagdag na mga gastos? Mas mahigit pa po siguro doon mas sa mahigit pa doon. Opo. So, nakita niyo po, naginastosan po talaga itong strukturang ito. Okay. Nandito po tayo sa loob. Paki-describe yung nakita kasi namin kanina sa television, parang mga drawing pa lang, o graphics pa lang. Pero, ito pong kinatatayuan natin yan. Nasaan po tayo ngayon? Nandito po tayo sa lower bowl po. Tinatawag po nating lower bowl. At nasa second level po tayo, to be exact. Mula po dito, kita na natin yung kabuuan. Ano po yung nasa likod na yun? Yung mga parang mga baits na upuan na yun? Yung pong mga upuan po na yun po yung mga retractable seat. So, automatic po siya. Kung po may concert, pwede po siyang i-retract.
pwede pong gamitin na stage. Nga po. Aha. Tapos po, ito pong ang napansin ko po dito, parang walang poste. Hindi po ba, baka bumagsak ito? Ay, hindi po, hindi po. Ang nagdadala po kasi ng tension nito, ito pong nakikita niyo pong puti po. Dalawang puti po na yan. Ang Opo. tawag po dyan yung tension rod po. Tapos po inaakap po yan nung tension ring po sa buong palibot. So sigurado po, hindi po ito mauuga kahit na lumindol? o- Ang design po nito, yung bawat mga column po na nakikita po natin sa taas, meron po yung tinatawag pong lead rubber bearing. So pag po may lindol, ang movement po ng building, nakahiwalay po yung movement ng bubong sa movement po ng concrete structure. So by that way po, less po yung stress, yung uga po dun sa concrete structure. Isa na lang po, kung may performance dito, parang walang makakatingin sa likod niya, no? Parang nakaharap po tayo, kung may concert halimbawa, lahat ng audience makikita yung perform. Ang tawag po dito sa geometry po ng Philippine Arena ay proscenium type po siya. So talagang lahat po ng mga events producer po, sinasabi po napakaganda po nung arrangement ng Philippine Arena. Kasi nga po, parang theater type po siya eh. So kahit saang angulo po, kita mo yung stage. O, huli na lang pala. Sa dami ng tao na to, ubod ng lamig. May sinasabi kayo kanina, pag concert ay maliit lang, hindi naman kailangang 55,000 yung manonood. Ano yung Meron po kaming acoustic curtain, so automatic po siya, motorized. Kung 25,000 or less po yung concert, pwede po namin siyang ibaba. So makakasave po kami ng energy kasi yung aircon po on the unused areas, hindi na po kailangan paganahin. Ako, alam ko marami pa tayong pwede pag-usapan, pero yung pong kwento nyo lang sa amin nun, talagang ito amazing. Ito pong estruktura na to. Again, ito po pride, hindi lang po ng mga INC members, hindi ng Pilipinas, dahil ang pangalan pa lang ay Philippine Arena po. Arena. Thank you very much po, Engineer Bessie. Thank you po. Magbabalik pa rin po kami mula po dito sa Bukawi, Bulacan, kaugnay po ng inauguration ng Philippine Arena. Anytime ay darating na po ang Pangulong Noynoy Aquino at sa pagkakaalam po namin, nandito na rin po ang kanyang advance party. Mababalik po ang umagang kay ganda.